motor na to guys, no, daily use na to. Magandang magpangking-pangking dito. Wow! Nandun na. What's up guys? Pag-drive yan. Ito. Yan gamit yung dalawang motor ito. Ito yung Mio i125. Don't soul, Sorsogon. Let's go. Minsan naman i-enjoy natin yung buhay, no? Maglibad-libad tayo. So yan, dalawang motor tayo. Wala kasi yung C40 naiwan sa bahay, na lockdown sa Cavite, no? So yan guys, punta tayo sa Donsol. So mga ilang oras din, makakagabihin na kami pa uwi, no? So enjoy lang yung nakikita nyo guys. Kaya nang gagawin natin, enjoy yung live. So ito po lang yung drive ko guys, no? Iba na. Ito yung Mio i125. Nakatapat naman ni Sporty. So siyempre guys, mas malakas to kumpara mo kaya mas torque ito kumpara mo kay Sporty. Saka FI kasi ito guys, no. Tapos 125cc pa, kaya medyo may lakas. Lahat naman na nilabas na FI guys ay merong ibubuga, no. So kaya ng dati, dito ulit tayo labas. Alright, lakas talaga ni Mio ay. Yan. Hindi makakita yung speedometer. Yung tinatakbo niya. Natalagay siya ng tinted na Camelon. Yung color ng transparent sticker na. Ayan. Hello view. So itong motor na to guys, no, daily use na to. So isipin nyo na 42 km, kumahigit pa ang binabiyahe araw-araw. Layo nun guys, no. So ganun katiba yung motor na to. So yung mga nagtatanong kung kaya ng Mio i125 ang Cavite, Bicol hanggang sa Maynila, kayang-kaya yan guys. So hindi ko pa napupuntahan yung ayun yung target nating lugar ngayon guys. Ngayon ko pa lang puntahan, kaya wala akong anong idea. So lakwatsa lang tayo, no. Kung saan tayo abutin, samahan nyo lang kami. Dito sa may Matnog guys, hindi ko pa napapasok. Maganda yung kalsada dyan. Ito na. So ito na yung papuntang Matnog. Daanan ulit natin. Hindi pa tayo makakapasok dyan. Lakas ng part ni NMAX, naiwan agad. Hindi lang Alright, nagpalit muna tayo. Magpalit muna tayo ng motor. Max, sana nagpalit tayo. Mauna kayo, mauna.
Alright, nagpalit kami ng motor. So ewan ko lang guys, no, kung nakikita nyo yung panel gauge ng Mio i125. Kumpara nyo dito sa NMAX, no, medyo mataas siya. So, nakikita nyo ng buo. Medyo yung pitan ni Mio i, medyo sagad, malaki yung gulong. Medyo malaki yung gulong niya, kaya sumasagad sa may fender, no, naramdaman ko kanina. So may possible na bubutasin yung fender pag ganun guys, no? Kaya iniiwasan ko yung biglang baba kanina ng yung patalbog. Kung may bako-bako na kalsada, iniiwasan ko para hindi siya sumayad. So pagdating pala sa mga gulong guys na gagamitin nyo sa long rides, tignan nyo yung sakto lang guys. Patingin ko sakto yung 90-80 ko dyan, yung nakasalpak sa Mio Sporty natin. Relax yung position natin, no? Oh. Pero pag inggan kanina parang nangawit ako. So design talaga ang ganitong car sa long ride. Alright, lapit na tayo sa likuhan, yung sinasabi kong letter L. So ito guys, no, yung ginagawang kalsada. Ayan. Pero yung ano naman yan, reflectorize yan, makikita nyo sa gabi. So mga bumabiyahe sa gabi, no, minsan nung pag-uli namin hindi nakita yan. So buti na lang at nakailag siya. Ano, pagpasok mo mismo ng Sorsogon, meron ng mga construction na ginagawa, mga tulay. Nakisama yung panahon, makulimlim. So tingnan nyo naman guys, oh, yung warning niya, danger motorsiklo talaga guys, no, yung nandun sa karatula niya, nandun sa drawing, no. So ibig sabihin tayo mga motorsiklo, medyo mag-ingat-ingat na tayo pag nabuntutan natin yung sasakyan, no. Kaya pag nakakita kayo ng malalaking sasakyan nga mga kaibigan, no, medyo lumaylayo kayo. Ayan, focus lang yung mata nyo sa harapan. So dito yung paliko na kalsada. Ito guys, no. Ayan. So lahat ng dumadaan dito nag-i-slow na. Napaunahin lang natin sila. Kasi kanina nauna sila, malakas magalo yung NMAX. So ito parang na-observan ka lang, chill lang talaga yung NMAX. Ito yung pangatlo na ginagawa. Ayun, patapos na. Nakapasok na tayo ng kasiguran guys. Nandito na naman yung mga pangakalsada. So medyo malayo pa yung pupuntahan natin. Yung factory ng buko ata mga kaibigan na. So ito yung SM na bago guys, no, pinapatayo. So guys, dumaan na tayo dito. Ayan, napakaganda talaga. Yan, inikot lang natin yan, no. Inikot tayo hanggang doon. Doon tayo galing. Inikot lang natin yung dagat, no. So yung tapos naman nito guys, paglabas mo, yun yung sentro nila. Pero pa-exit na yun sa sentro nila, kaya mabilis na lang ang mag-exit sa Sorsogon City, no. Ay, may mga kabayan dito. Oo, napakalaking tulong daw nitong bypass road, gawa na sa hanging habagat. Pag malakas ang habagat, malakas yung alon guys, no. Liliko tayo ng kanan. Ayan. Kahit nakalabas na tayo ng Sorsogon City. Ganda. So ito na yung sentro ng Castilla. Ito. Lawak ng market nila, no. Dito mismo. So yun guys yung checkpoint. Doon nakapesto yung checkpoint natin papasok ng Sorsogon. Ito yung simbahan nila, oh. Wow! Magandang magbangking-bangking dito. Ganda dito mga kaibigan.
wala gaanong nadaan guys, no, kaunti-unti lang. So mas maganda guys, no, kung meron din service. Yan, one way siya palabas dito para mabilis yung makapunta, no, sa pupuntahan nyo. Itong parte na to guys, no, hindi pa siya espalto kaya medyo matagtag, no. May nadaanan kaming tulay, so hindi ko na-capture. Delikado pag mabilis kayo, baka tumalon kayo dun. Yun. Yun, Donsol na, oh. Donsol na. So nakarating tayo dito ng oras na 2:15 na. Bago mag-alauna kanina tayo sumibat. Mga 11:30 tayo sumibat doon guys, no, sa Bulan, Sorsogon. Nakarating tayo dito ng 2:15. Patas na to ng Donsol. Wow. Donsol is accommodation. Dito tayo sa sentro siguro to ng Donsol guys. Diretso lang yun. Ayan. Oh, ano kayo meron dito? Tulay. Ang lumang tulay. Yun, oh, ang haba naman ito. Oh, Donsol. Ganda. Okay, likot tayo dito. Tignan mo naman guys, no, ang ganda, oh. So kung makikita nyo yung tulay na yun guys, ang gandang tumambay. Kaya nang ito, yung tubig, linaw. Grabe, 3 oras. Hindi nakapasok yung bangka sa ilalim. So diretso tayo sa kaliwa. Ayan. Ganda ang mga nanyugan mga kaibigan, yan. So diretso pa tayo. Meron pa tayong pupuntahan guys, no. Medyo malayo-layo. Kung hindi nyo kabisa ang ating kalsada, mahirapan kayong puntahan yung dapat nyo puntahan dito mga kaibigan, no. Ayan yung makikita nyo kami. Yung nandun sa gilid, dagat na yun, no.
Ayan, dito on the beach resort. So, nung nakita ko naman yung dagat, malinis naman siya. Ayan. Ang daming resort dito. Private siya. Siguro ginagawa pa lang yun para gawing resort. Barracuda, seafood. Wow. Ayan, mga resort. Woodland. Tapos Eliza Beach Resort. Dito na lang tayo tumingin. Hindi tayo natuloy, mission failed. Water